Matanda at basura. Ako po ay isang 70-year-old woman. Natanggap ng pensyon sa SSS. After working how many years? About 40 years maybe, or 50, 50 years in my life. And ang tinatanggap ko lang po with the recent pension of SSS is 10% increase. So that's about 6,000 pesos a month. Sa naririnig ko at sa nakikita ko at sa nababasa ko at sa mga pinakikita sa YouTube, nakikita ko po ang korupsyon. Korupsyon na hindi ko na i-enumerate pa kung ano-ano dahil alam nyo naman to. Pero the amount itself ay trilyon kung bibilangin. Unang-una, pinoprosecute nila, hinahanap na ng gobyerno natin kung sino ang mga may kasalanan nito. Pero, ang tanong ko, pagkatapos nyong mahanap, if ever mahahanap ninyo, ay saan pupunta ang mga perang nakulimbat nila? Where will the money go? Sirs, madams, or my babies in my Mommy Inspire community. Kung yan pong trilyon-trilyon na yan o bilyon-bilyon na yan, ay maise-segregate, maise-separate, at mawawala ang talagang sariling evil thoughts or greed of a politician na tayo ang bumoto, tayo ang naglagak sa kanila. Kaya po isang reason hindi ako bumoboto, by the way. So, kasi po, I know for a fact na ang unang yumayaman, sabi nga, kung gusto mong yumaman, maging politician ka. At kailangan mong manalo. At pag manalo ka, ang iniisip ng tao ay babawiin mo on your first term. And then second term, pakakandidatuhin yung pamilya nyo, anak nyo, asawa nyo, etc. Padami until party list ka, congressman, etc., etc. But mga babies, forgive me if I call you babies. Kasi po, 70 years old na ako. Kung ito po ay kayo ay mga politicians, I am addressing this to the government. Naiisip nyo ba po ang elderlies na nabubuhay dito sa Pilipinas? Receiving a pension as low as 3,000 or 2,000 at the start until the end, nalalaki ng lalaki, maybe because of your 10% dole out. Ang 6,000 po ba ay makakatagal sa isang pensioner na 60 plus years old? Sa medicine nga lang po ay kulang na ito. At wag po nating sasabihin na ang isang elderly ay wala ng pinagkakagastusan. Marami pong elderly na sumusuporta pa din sa mga anak or kung hindi man makasuporta, ay gustong sumuporta dahil nakikita nila na kulang ang kanilang anak. Vis-a-vis, ang mga anak ay napipilitang sumuporta sa mga magulang dahil nakikita ng mga anak na nahihirapan sa kabuhayan ang kanilang mga magulang. So it adds a burden to the children. Whereas, kung bibigyan po ng ating Philippine government ng tamang pensyon
ang mga elderly starting 60 years old na yung iba nga po ay hindi na nag-i-enjoy dahil nawala na, kinuha na ni Jesus, ay hindi na nila na-enjoy ang kanilang fruits or yung kanilang kabuhayan. But because of the pension, ay kung ito po ay sufficient, kung mga 25,000 a month, magkano lang po yan sa bilyong kinukulimbat ng mga politicians na ito, ng mga contractors na ito, na mga hindi lang po ako magsisenter dyan, because I know for a fact that even in the lowliest ranks of our government from barangay up level ay may mga korupsyon. Ito po ay katotohanan lamang. Wala po akong ebidensya, pero napapansin namin dahil as an elderly like me, I still have to work. Hindi po kasya ang 6,000 for 1 month. At nung kabataan namin ay we work like a horse, pay taxes, pay a milyar ng aming lupa, pay this, pay that, tax mapping, etc., etc. Only to find out na napupunta lang pala to sa mga bulsa ng sindikato sa loob ng gobyerno. Why do I call this syndicates? Because it starts from the contractors or it starts from the officials themselves, connives with the contractors, separates ang kanilang mga kulimbat, and then kasama pa hanggang sa taas. Ngayon, when you watch this Senate Blue Ribbon Committee, this Congressional Investigation Committee in aid of legislation, all you can hear ay turuan ng turuan. What I'm saying is very simple. Hindi po ba natin pwedeng isimplify? Ang dami pong elderlies na nag-iisa na, nabubuhay, nagtitinda para mabuhay. Minsan kasama pa ang apo. Siya pa ang bumubuhay sa apo dahil hindi mabuhay ng kanilang mga magulang, ng anak nila, na apo, na ang lolo at lola ang bumubuhay. It's very sad. I'm talking from the elderly point of view. Kung mapapataas, kung maibibigay niyo po, mga Ginoo at mga ma'am, madam, sir sa government, if you will find the time to look and to observe and to study the population of the elderly and how they live, siguro naman po mabibigyan sila ng tamang dignidad, because in their wrinkled stage of life, ay malalaman nyo na during their younger years, they really work like a horse. They really work for the sake of their children, for the sake of a decent livelihood. So, suggestion lang po sa nangyayaring ito. Unang-una, before the suggestion, nakakasakit po kayo ng loob sa isang elderly na katulad ko, na malalaman namin bilyong-bilyong korupsyon, ang daming kotse, chopper, helicopters, etc., etc., and then tatakbo, punta ng Spain, punta ng ganito, to escape the wrath of the law. So where is the money? Ang mga bahay sa Forbes Park, Valle Verde, lahat nakatarpuli ng puti. Why? Are they embarrassed because of what they did?
or they don't want to show the Filipino people what is going on inside them. Ang tawag po nila sa perang idinili-deliver sa kanila ay basura, according to a certain witness by the name of Orteza, if I'm not mistaken. So, basura sa inyo sa sobrang dami ng pera nyo. Basura na ang mga perang yan. Bakit po hindi nyo ibigay, hindi nyo i-allocate sa SSS para sa mga pensioners, disabled, PWDs, children's without homes, homeless people, mga taong marginalized? Nasan po yan? Bakit po tayo ganito, Pilipinas? Bakit po tayo ganito? Kami pong mga elderlies, pag hindi pa maganda, may ino-offer kayong burial expense bago nyo makuha ng mga beneficiary, inaabot ng siyam-siyam, ang daming red tape. Pero ang isang project na supposed to be 3 to 6 months to make before the payment ay tapos ng 3 days. Yan po ay narinig ko lang sa mga committee hearings. Samantalang ang pag-i-increase ng mga pensyon, ang pagtulong sa mga PWDs, sa mga bata, sa mga may sakit. Kayo po ba, mga dear politicians na nagpapaandar ng ating gobyerno, ay nanonood ng Reels or Facebook? Nakikita nyo mga dialysis patients, mga cancer patients, humihingi ng tulong through social media. Yan po ang resilience ng Pilipino. Did they ever bother to ask you, and did you ever bother to even give a certain stipend or sponsor them in their hour of need? Kailangan nyo po ba lahat yung mga kayamanan na yan na hindi nyo naman dadalhin sa inyong huling hantungan? Why don't you make? Pwede naman po kayong mangurapkot eh. Yan po ay normal yata. I don't know. I was never a politician nor a government employee or official. Nagtrabaho po ako sa sarili kong kayod. Private individual. Pero, kayo po, you have that. Pag may kukuning, may kailangan, ang tagal ng response team nyo. You don't have a quick response team. Pero pagdating sa kurakot, komisyon, hindi pa nga nag-uumpisa yung project, finish project na kayo. Yes, it's true. Yan po ay narinig ko. I based all of my commentary on mga naririnig ko, napapanood ko sa mga Senate committee hearing, kung ano-anong klaseng hearing, plenary sessions, palit speaker, palit speaker, palit Senate President. Pero what is happening? May nabalik na po bang pera? Sana po ang fervent prayer ng isang elderly na katulad ko ay kung sakaling may babalik kahit kalahati. Hindi mo ba pwedeng ipa-allocate yan sa mga pagdagdag ng pensyon ng mga elderlies, kahit a portion? We're not asking for all. I am not asking for all. But a little.
to increase the pension. At i-include nyo na yung hindi nagtrabaho na SSS. Kasi po, nagtrabaho din naman yan eh. Tulad ng magsasaka. Pag tumanda po ba yan? May pension po ba yan? Wala naman po, di ba? Tapos ang kwento. Pag hindi na makapagsaka, ang anak ang magsasaka, ang mga magulang na dating nagsasaka ay nakaupo at nakatunghay sa mga anak. But if the elderlies will live independently at meron silang enough funds to spare because of the pensions that they are receiving, which they rightfully earned, dahil nagbayad sila ng taxes, makakatulong pa po yan sa kanilang mga anak. At ang mga anak nila will be inspired to pay more taxes, give the proper tax because they know that when their time comes to be an elderly, they can still be independent and give some to their children. I am calling to all elected official, ang sasarap po ng trabaho ninyo. Elderly po ako, an ordinary elderly Filipino person. Trabaho ko, online selling, nagbebenta ng kung ano-ano, kasi medyo limited na ang capacity in terms of movement or mobilization dahil may mga sakit-sakit, but still we have to work to be independent and not be a burden to our children. Same way goes to all of those children na ang magulang ay walang trabaho at may sakit. Makikita nyo po ang dami niyan sa Meta. Makikita nyo sa Reels. Makikita nyo sa Shorts. Makikita nyo sa YouTube. Ang dami po niyan. Hindi ba kayo nababagabag that you buy a car dahil sa payong lamang? Yung pong payong na yon, yung presyo nun can help maybe 10 or more dialysis patients. Yan po ang aking commentary for this day. I long and I pray to our Lord Jesus Christ. Magkaroon naman po sana ang Pilipinas ng mga talagang government or political elected officials. Kahit man kurangakot kayo ng 10%, yung po namang iba'y ipamahagi nyo na, and let the project be as sturdy as a lifetime para naman po sa future generation ay ilagay nyo na ang pangalan nyo para matandaan pa kayo na ang ginawa nyong tulay or flood control or school building has withstood the hands of time. Thank you to all those who have listened to this. I am asking for one share para po makarating sa mga taong kinauukulan. I haven't done this before, but I am doing it now. Hindi komot elderly, hindi nyo na naiisip. With elderly, it comes with the wrinkles, with the joint pains, but comes with the wisdom, the experience of our minds. Huwag nyo po kaming isang tabi. Tao rin po kaming nabubuhay.